Graciously perfect. In every stage of life there is a change that must be made. Oh, change me to Christ's likeness, Lord. Many times I prayed. Thanks for the victory you give for each one. Thanks for provision to claim your matchless power. Thanks for the trials your victory can claim. May the testing bring honor to your name. Sometimes I feel you, Lord, among the victories you gave, and yet you've never cast me down. You willingly forgave, yet even through the failures you design a sure defense. Knowledge, strength, and lessons learned that make a difference. Thanks for the victory you give for each one. Thanks for provision to claim your matchless power. Thanks for the trials your victory can claim. May every testing bring honor to the victors. Hello, mic sound check. That up in heaven, God is sitting on his throne, anticipating another Savior would soon become his own. Years of wasted living and years of toil and strife are just about to be over as he receives the gift of life. Goes down the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my son. All heaven's rejoicing. That's the value of the Holy Spirit has been working to soften up their hearts. All he needs is a willing servant to simply do his part. Magandang gabi po sa bawat isa, maging sa ating mga kapatiran na sa mga
makatunghay sa ating live stream. Tayo nagpapasalamat sa Diyos na patuloy po tayo na may kalayaan, magkandaos ng ating mga gawain. And as you know, maraming mga churches ko ngayon, hanggang ngayon ay walang gawain sa umaga, maging hanggang sa gabi, or meron mga churches sa gabi, sa umaga may gawain pero walang pang gabi. At sa biyaya ng Panginoon ay ang ating pong iglesia ay tuloy-tuloy ang mga gawain. Though yung iba, kagaya ng ating prayer meeting, ay lumipat sa online. Tayo po ay nagpapatuloy pa rin naman. So, purihin ang Panginoon. At bago tayo dumako sa ating panawagan sa pagsamba o paghahanda sa pagsamba, ay ilang mga announcements po muna. Salamat po sa mga nag-pray para sa ating kapatid na si Sister Jean. Kayo ng tanghali, pagkatapos ng ating gawain, ay tinawagan ko po ang ating kapatid. Talagang bakas na bakas sa kanyang boses ang hirap sa paghinga. Talagang hinuhugot niya yung paghinga niya. At minadali ko lang yung pag-uusap po namin sapagkat nahihirapan siya magsalita. Nanalangin kami at sa blessing ng Panginoon ay nakakuha sila ng ambulansya na magdadala sa kanya sa Malolos. Pero wala doon yung doktor na tumitingin kay Sister Jean, kaya hindi siya in-admit. Pero salamat sa Diyos, ang huling balita ko na nakarating sa akin ay nakapag-administer ng pain reliever. Yung iniinom ni Sister Jean ng pain reliever, hindi na halos na may epekto sa kanya. So, siya ay binigyan ng ibang pain reliever sa inyo sa ospital. At sang-ayon mo sa huling informasyon ay bumuti-buti. Bumuti-buti naman po yung pakiramdam. Sabi daw po ng dun sa ospital, yung kahirapan ng paghinga ay dulot noong matinding sakit na kanya rin na nararamdaman. So again, panalangin po natin, hindi sa doktor, hindi sa gamot ang ating pag-asa. Pero kagaya ko ng ating pinag-aralan kayo ng umaga, ang Diyos sa kanyang soberano, pagiging soberano ay gumagamit ng mga kaparaanan at maaari at ginagamit niya ang mga doktor at mga pagamutan, pero at ang mga gamot. Pero ang ating pag-asa ay sa Panginoon lamang. With that, ang sabi mo ng salita ng Panginoon, as we therefore have opportunity, let us do good unto all men. So, sa mga pakipag-usap ko ho sa ilang mga kapatiran natin, may mga nagbigay po ng suggestions, at alam ko ho na marami tayong mga kapatiran, especially some of the ladies in our church are really with a heavy heart. Mabigat ang kanilang puso na hando ng pagnanasa at tumulong. At nabanggit po natin na ang isang buwan ng oral chemo ni Sister Jean ay 15,000 pesos. Hindi po yun maliit na halaga. Lalo na po sa isang pamilya na kagaya po nila, ang pasok po ng kanyang partner ay minsan 3 to 4 times a week lamang ang trabaho dahil sa pandemya. So, pag-pray po natin, ang ating pong pinaplano ay ang ating church ay kumilos. Tinatawagan po natin ang bawat kapatiran sa JCBC. Ipunin natin yun. Ipunin natin yung 15,000. Isang malaking kaluwagan sa kaisipan man lang ng ating kapatid na hindi niya aalalahanin yung moral keep niya sa loob ng isang buwan. Napanatag siya na merong gamot. Itong muling informasyon mo sa akin ay mangilang piraso na lang. At kung ikaw yung may karamdaman at mangilang piraso na lang ang gamot mo, ito'y nagdadagdag sa stress at sa bigat na dala. So I would like to call to our members, to our brethren, at kagaya ho nung ating nung napag-aralan kayo ng umaga, ang ating attitude sa ating pong iglesia, sa ating mga kapatiran, there should be love, there should be sympathy, there should be identification with them, and now we have an opportunity. So I'm calling ang ating pong mga kapatiran, let us sacrifice. I'm calling the members of JCBC to sacrifice. Kung may sakit ang isang parte ng katawan, I hope dama ito ng iba nating mga kapatiran. Yes, alam ko ho, may kahigpitan ng sitwasyon ngayon na pandemya, hindi pa rin regular ang pasok ng income sa iba nating mga kapatiran, pero I am asking sa biyaya ng Diyos, I'm asking na tayo ho ay kumilos and sa alang-alang natin, alalahanin natin ang mga salita ng Diyos, not just our financial condition, but
God's clear commands. Ano po? Hindi ko naman sinasabing ilagay niyo po sa alanganin ang inyong sarili sa pinansyal. Nevertheless, let us remember sa 2 Corinthians chapter 8, ang sabi ng Biblia, the Macedonians, the churches in Macedonia, are what? In deep poverty, but even though nasa malalim silang kahirapan, sumagana pa rin sila. Sumagana pa rin sila. At mga kapatid, huwag tayong manghinayang. Bakit? Pag kayo naman o tayo naman ang napunta sa ganitong kalagayan, asahan niyo ho sa biyaya ng Diyos, hahakbang din ang ating church ng ganito. Magsasakripisyo rin ang ating mga kapatiran para sa inyo. Pero guess what? It is much blessed to give than to receive. Maniwala ho kayo, ayaw niyo na kayo ang may cancer at hindi alam kung yung gamot mo ay paubos na at hindi mo alam kung saan mo kukunin ang pangbili. So I am asking ang ating mga kapatiran, that's 15,000, yes, 480, ibigay na natin yung 20, yung mga pangbili ng pain reliever o sa ibang pangangailangan, pamasahe ni Sister Gigi. So again, that's 600 pesos excess, pero tingin ko ho yun ay magagamit din ng mainam para sa kanyang pangangailangan. So hopefully, this week until Saturday, sa biyaya ng Panginoon, ay ang ating mga kapatiran ay tumakbang. I'm challenging even the young people. Young people, kung kayo ay nakadiskarte ngayong walang pasok at kumita kita, maaaring may pinag-iipunan kang cellphone, baka pwede mong bawasan mo na yun. Higit sa malamang kami ni Sister John ay huhugot doon sa amin. Meron kaming pinag-iipunan na mga plano, pero merong mas mahalaga at tingin ko mas mahalaga ang buhay, kalusugan, at matinding pangangailangan ng ating kapatid po na ito. So, again, calling the members and brethren ng JCBC, goal natin itong isang buwan na oral chemo ng ating kapatid. Tingin ko po, ito po ay makakalwalhati sa Panginoon. If you have questions, suggestions, please do contact me at gagawin po natin ang pinakamainam sa biyaya po ng Panginoon. And then sa Wednesday ho, meron tayong time in the Word, 6 p.m. And then sa Friday, time in the Word, 6 p.m. And after that, ating JCBC prayer room online after our time in the Word. So yun po ang ating pong mga announcements, paalala, encouragement, nawa sa biyaya ng Diyos ay tumugon po tayo nasang-ayon sa kanyang kalooban. Tayo po'y dadako sa tawag sa pagsamba, manalangin po tayo sa Panginoon. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, banal, makapangyarihan, mabuti, mahabag. Ikaw na Diyos na sa amin ay lumalang, nagsusustento, at higit sa lahat, Ikaw na Diyos na sa amin ay nahabag, nagmahal, at nagligtas. Salamat po, Panginoon. Pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan. Tunay, karapat-dapat ka sa lahat ng papuri. Karapat-dapat ka sa lahat ng pagsamba. Dahil ang iyong biyaya ay laging sapat. Ang iyong pag-iingat ay laging nariyan. At oo, maging sa gitna ng mga kapighatian, alam namin na ang iyong kapangyarihan, ang iyong patuloy na umaalalay, patuloy na susustento, at patuloy na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. O Ama, dalangin ko po ay
lamang mo kami ngayon sa pagsamba. Tulungan mo kami, Panginoon, sa dami ng mga alalahanin, sa dami ng mga kabigatan. Tulungan mo kami na tunay maialay sa iyo ang karapat-dapat na papuri. Masuptungan mo ang aming mga puso, hindi lamang ang aming mga puso na umaawit sa iyo ng papuri. Ang aming panalangin ay maging katanggap-tanggap. Ang aming pagkakaloob, maging ang pakikinig namin ng iyong salita. O Panginoon, bigyan mo kami ng pagkumbabang puso at kaisipan na magpailalim sa iyong otoridad. Muli, O Diyos, aming nilalapit sa iyo ang aming mga kapatiran nandun ng matinding karamdaman. Particularly, we pray for Sister Gigi. Alam mo po ang kanyang kalagayan. At aming kang pinapasalamatan na sangayon sa huling balita sa amin ay mas mabuti na ang kanyang pakiramdam. Ngunit nandun pa rin ang sakit, nandun pa rin ang hirap sa paghinga. Ngunit mas mainam na. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa iyong awa. Salamat po sa iyong habang. At nawa, Panginoon, bilang isang iglesia, ay kilusin mo kami. Tulungan mo kami na tugdin ang iyong kalooban. Tulungan mo kami, nawa, ang aming pagsasabi ng pagmamahalan sa kapatiran ay hindi salita lang, kundi makita sa aming pagkilos at pagresponde sa mga kalagayan ng aming mga kapatiran. Lord, we do also pray for Brother Dave. Alam mo po ang kanyang kalagayan, maging ang pagmanhid ng kanyang kanang bahagi ng katawan. Lord, nawa, abutin mo po siya sa kanyang kalagayan at tulungan maging ang kanyang buong pamilya. Muli, Panginoon, hindi man namin maipaliwanag, pero alam namin ang lahat ng ito ay nangyayari sa ikabubuti ng iyong mga anak. Nawa, gamitin mo itong higit sa kapurihan ng iyong pangalan, sa ikawawamis namin kay Kristo, at sa ikaliligtas pa ng mga kaluluwa. Ingatan mo kami, tulungan mo kami, turuan mo kami. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Thank you, Mom. Awitin po natin the Bible stands. Its wages were
Biblia sa Psalm 74 verse 12 hanggang matapos po ang mga talata. Psalm 74 verse 12 hanggang 23 hanggang matapos po. Sabay po natin basahin ang talata ng mga bahay. Handa kayo mga kapatid? Ready, read. For God is mighty of all, working salvation in the midst of the earth. Thou didst divide the sea by thy strength. Thou breakest the heads of the dragons in the waters. Thou breakest the heads of the Leviathan in the pieces, and gavest him to be meat to the people inhabiting the wilderness. Thou didst give fountains and the flood. Thou risest up mighty rivers. The day is thine, the night is also thine. Thou hast prepared the light and the sun. Thou hast set all the works of the earth. Thou hast made summer and winter. Remember this, that the enemy hath reproached, O Lord, and that the foolish people have blasphemed thy name. Oh, deliver not the soul of thy beloved unto the multitude of the wicked. Forget not the congregation of thy poor forever. Have respect unto the covenant, for the dark places of the earth are full of the habitations of cruelty. Oh, let not the oppressed return ashamed. Let the poor and needy praise thy name. Arise, O God, lead thine own cause. Remember how the foolish man reproacheth thee. Forget not the voice of thine enemies, and the law of those that rise up against thee. Increase them in the kingdom. Let us pray now. Maraming Diyos na sa langit, maraming banal, makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po muli, Ama, sabi yung Kristento muli ng araw pa kami makasamba. Salamat po rin, Panginoon, kami po muli ay nagagawin kong tipon sa iyong harapan, humihingi ng awa sa iyong harapan, ng biyaya ng Lord. Lord, gabi ko, Panginoon, nagdadakila na namin. Nataas ka namin, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, ng lahat ng bagay ay umikita lamang dahil po sa inyo. Alam namin, Panginoon, ano ang ginawa niyo? Amanag na ang panahon, Panginoon, paano ang dagat ay hinahit. Ang mga ilaw, Panginoon, yung pinipigil at pinutuyo, Ama, yung ibigin. Alamat po niyo, Ama, muli. Ang mga bagay na ito nakikita namin, kung paano, Panginoon, kami kahina na tao, Panginoon. Lord, salamat mo muli, pagkat wala po sa amin ang kalakasan, kundi nasa iyo, Ama. Ilang po kami umaasa, Ama, pagkat wala po kami magagawa, Ama, sa aming sarili. Nawa, Panginoon, ay makita ng mga tao ang iyong kalakasan, Panginoon, ay napaka-perfecto. At kami po ay sobrang napakababa, gawa sa alam mo, Ama. Ganun pa man, Panginoon, yayabang pa rin ang mga tao. Lord, pakita niyo po sa amin ang katakilaan, ang kapangyarihan. Pagdagan niyo po sa aming puso, Panginoon, ang mananampalataya, na kami lumalim pa, Panginoon, sa pagkakalawa po sa inyo. Alam po sa inyo, Ama, namin kami kulang, Ama, upang maluwalhati namin kayo, Ama, na napakataas. Tulungan niyo po ang bawat sama. Lumalim pa sa inyong salita, makilala pa namin kayo ng lubos, Ama. Tulungan niyo po. Ang Panginoon, patawad po sa lahat ng kasalanan. Ang nagawa sa inyong harapan, Ama. Hindi po kalugod-lugod sa inyong harapan. Aming nagawa, aming naisip, Panginoon. Ay mga puso, Panginoon, na po madaya, Panginoon. Tulungan niyo po kayo, Panginoon, na mamuhay. Ay tulungan mo ba naman. Tulungan niyo po sa amin ang inyong mga daan. Tulungan niyo po sa inyong mga puso. Paalala lagi, Panginoon, yung salita. Hindi po kayo nalulugod sa pagmamahal.
bahagi po, Panginoon. Kaya aming mga kapatid, Panginoon, mga pangangailangan ng mga kapatid na sa pagtindin doon, kayo po ang kumilos, bawat bahagi na ito. Upang makita namin sa aming kapatid, na nangailangan doon. Bigay niyo po sa aming puso ang pag-ibig. Unang-una po, Panginoon, sa inyo. Sabi po, Panginoon, sa aming mga kapatid. Upang mapatunayan, Panginoon, ang bawat isa na kami kayo bahagi ng iligpin sa Lord. Salamat po muli, Ama, muli. Kailangan ay patuloy ang Kristo, Panginoon. Tunay na dumadaan, Panginoon, ang hapdi at makikita, Panginoon, ang karamdaman. Lord, salamat po. Alam namin, Panginoon, ang dagat ay natin mo, Panginoon. Hindi kayo nagpaulan ng lambot, Panginoon. Kayo po ang bibigay ng tulog sa lahat. Ultimo sa sabi, Lord, wala po siya magagawa sa amin kung hindi kayo tulog. Lord, dalangin namin kapatid na sa tindig. Na dumadaan sa amin. Bawakan niyo, Panginoon. Naramdaman ang kanyang sakit ko. Paramdam po niyo, Panginoon, sa aming bawat mga kapatid. Lord, na sana naramdaman namin ang hirap na aming kapatid. Lord, tulungan niyo kami, kilusin. Sa pag-ibig, Lord, alam namin, hindi na po, Panginoon, sa salita. Hindi rin po, Panginoon, sa gawa. Ay, magagawa. Nakawat po, Ama, muli, mga kapulakan namin, bawat sa Panginoon. Lord, salamat po muli, lubing ito. Lubing po yung magiging ng salita. Lord, hindi po may taas. Tulungan niyo po aming pastor, si Brother Paul. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng wisdom, Lord. Diyan ang kasipagan, Panginoon. Tulungan niyo po ingatan ang kanyang pamilya. Lord, yun niyo po ang bawat kapatiran, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat saan. Lalo na pumata na pandemic, Panginoon. Alam namin, ikakulakan, Panginoon, sa financial. Pero, Lord, iluhin niyo po kami. Tayo po dito notes, Panginoon. Awitin po natin, what of God. It's
Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pagkaloob at ating pong basahin ang talatang basihan ng ating pagbibigay sa Panginoon, 2 Corinthians chapter 9, and we'll be reading verses 6, 7, and 8. 2 Corinthians chapter 9, verses 6, 7, and 8. Kung niyo nakita, sabay-sabay po natin basahin. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Manalangin po tayo, mga kapatid. O aming Amang Diyos, kami sa iyo muli ay lumalang. Kinikilala na ikaw ang nag-iisa tunay na Diyos. Kagaya ng sinabi mo sa iyong salita, ikaw ay nasa kalangitan at ginagawa mo ang sang-ayon sa iyong kalooban. Sa iyo ay walang imposible. Tunay, Panginoon, kapag inunat mo ang iyong kamay, sino ang makapagbabalik nito? Sino ang maaaring umatlang sa plano mo? Ikaw ang aming makapangyarihan at soberanong Diyos. At ikaw rin, Panginoon, ang makapangyarihan na may hawak sa amin. Ikaw rin na nagsabi, Panginoon, ang iyang isang ibon ay hindi babagsak, kundi sa kapahintulutan mo. Yung po, Panginoon, alam namin. At kami ay kumpletong tumitiwala na hawak mo ang aming mga kapatid at oo, maging ang aming mga kapatid na dumadaan sa matinding karamdaman. Ama, hindi man namin maipaliwanag, hindi man maabot ng aming kaisipan kung bakit. Pero Panginoon, turuan at tulungan mo kaming tumungtong sa katotohanan na ikaw ang Diyos na may hawak. At lahat ng ito ay kontrolado mo. Panginoon, mahabag ka po. May hina kami, marupok kami, kulang ang aming kalan. Mahabag ka po sa amin, Panginoon. Dagan mo po ang iyong biyaya, lalo na sa aming mga kapatiran na nanonood ng mga ngailang. Maging sa panahon na ito, Panginoon, ang pandemya at marami ang apektado. Panginoon, turuan at lalo mo kaming ilapit sa iyo. Lalo ka namin kailangan. Nawa ang mga kalagayan na ito, maging ang pandemya, karamdaman, o mga problema sa buhay na ito, ay lalong umawat sa amin sa pagkakaling sa sanlibutan ito. Lalo magtulak sa amin na asamin ang iyong pangako, ang muling pagbabalik ng aming Panginoon Yesu Cristo. Ang pangako mo ng muling pagkabuhay, kung saan ang katawang may kasiraan ay papalitan mo ng walang kasiraan. Ang may kamatayan ay papalitan mo ng walang kamatayan. O Panginoon, tulungan mo kami, tumingin sa iyo. Nawa, Panginoon, ang lahat ng ito ay patuloy na mauwi sa kapurihan mo at sa ikabubuti ng iyong mga anak. Pagting sa amin ngayong gawain ng pagkakaloob, ikaw po nawa ang magpala. Alalahanan mo kami ng lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Karapat-dapat lamang ng parangalan ka namin maging sa aming mga dinatang. Kaya po, Panginoon, subaybayan mo po kami, lalo na ang kalagayan ng aming mga puso. Nawa masumpungan mo na ito'y may kagalakan, pagmamahal, pagsamba at pagtatapat, maging sa aming gawain ng pagkakaloob. At lahat ng ito ay sa iyo namin hinihiling, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po itong ulit. Ulitin po natin, leaning on the everlasting promise. What a fellowship, what
ng ating Panginoon at sa Kanya lamang po tayo umaasa. Salamat po sa bawat isang narito at maging ang ating mga kapatiran ay salamat po sa inyong presensya. Isa po sa mga imahe na madalas na tinitinta ng Biblia na may kinalaman sa buhay Kristiyano ay ang buhay ng pakikipaglaban. Ang Kristiyano madalas sa Biblia ay nilalarawan bilang isang nakikipagdigma. At kung merong isang talata ho na sikat sa katotohanan ito o nagpapakita ng katotohanan ito ay ang sinabi ho ni Apostol Pablo sa Efesos 6, talatang 12. Na kanyang sabi, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places." So malinaw na ang Kristiyano hindi lamang ang mga manggagawa, kundi ang bawat Kristiyano ay nasa pakikipagdigma. Nandoon ang palagiang pakikipaglaban sa sanlibutan kay Satanas at maging sa nakatahang kasalanan sa ating mga laman. Ang mga mananampalataya ay palagi ang nakikipaglaban. There is that constant conflict sa spirito at sa laman. Maging sabi nga ho natin sa kaaway ng ating kaluluwa at sa sanlibutan na ayaw sa Panginoon. At kung meron tayong masasabing nasa front line, ayan, usong-uso ang mga frontliners, kung meron tayong masasabing nasa front line ng spiritual warfare, and we can rightly say that those are the ministers in the church. Yes, all believers are soldiers. Ang lahat ng mga mananampalataya ay sundalo at karapat-dapat na nakikipaglaban. Ngunit kung merong nasa unahan ng labanan, ay nahandoon ang mga manggagawa ng Panginoon. At bilang mga sundalo na nakikipaglaban sa espiritual na labanan, ay kailangan natin ng mga instruksyon. Oo, kailangan natin ng mga utos at maging mga encouragement o pagbigay ng lakas ng loob upang tayo ay patuloy na itulak na na makipagbaka ng mainam sa labanan ng pananampalataya. At dito ho sa huling bahagi ng ating pinag-aaralang sulat ni Apostol Pablo kay Timothy sa 1 Timothy chapter 6 ay ginagawa at sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya at kamanggagawa sa ministeryo, binibigyan niya ng instruksyon at binibigyan niya ng mga paalala na magpapalakas sa kanyang kalooban. So atin hong muling basahin ang ating talata na sinimulang pag-aralan last Sunday evening, 1 Timothy chapter 6 verses 11 to 16. Magsitayo po tayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 1 Timothy chapter 6 verses 11 to verse number 16. Babasahin ko ho, pakisunod nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Diyos. "But thou, O man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ, which in his times he shall show who is the blessed and only potentate, the King of kings and the Lord of lords, who only hath immortality, dwelling in the light, which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, and to whom be honor and power everlasting. Amen." Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hingin natin ang tulong ng Panginoon. O aming dakilang Diyos, muli sa iyo kami ay humihingi ng tulong at gabay.
Alalahanin mo po ang aming kahinaan at karupukan. Maliban na ikaw magturo sa amin ng mga bagay na ito ay pawang walang pakinabang. At alam namin na kung ikaw ang magtuturo at kikilos at magbibigay liwanag, ito, Panginoon, ay pakinabang sa aming mga kaluluwa, huhubog sa aming mga pamumuhay, lalo kaming iwawangis sa aming Panginoong Hesukristo. At Ama, sa biyaya mo, aming hiling, ikaw rin pong patuloy na kumilos maging sa aming mga kapatiran na sa mga tahanan. At kung meron mang nandito o nakatunghay sa online ay nawa na hindi pa mananampalataya, o Panginoon, sa iyong biyaya at kahabagan, abutin mo po siya at nawa iyong iligtas. At lahat ng ito ay sa iyo namin hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Paano pong magsiupo ang bawat isa? O ito ho ang ating pinakamensahe last Sunday and hanggang ngayon. God's minister in the church must exert all his strength by the grace of God to fulfill his God-given duties and avoid to make a shipwreck of his faith. Ang manggagawa o ang lingkod ng Panginoon sa iglesia ay kailangan ibigay ang kanyang buong lakas sa biyaya ng Diyos upang tupdin ang binigay ng Diyos sa kanyang gawain at maiwasan ang pagkawasak ng kanyang pananampalataya. Kung anawa, hindi ho natin nakakalimutan ang sinabi ho ni Apostol Pablo na paalala kay Timothy na merong mga Kristiyano, merong mga manggagawa sa iglesia na nasinsay ang pananampalataya. If we will look to an example, kung babalik tayo sa 1 Timothy chapter 1, ang paalala ho ni Apostol Pablo kay Timothy sa verse 18, 1 Timothy 1:18, "This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou mightest by them mightest war a good warfare, holding faith and a good conscience, which some, having put away concerning faith, have made shipwrecked." So, merong mga manggagawa sa iglesia na kanilang inalis, inalayo sa kanila that faith, that entrusted truth sa mga mananampalataya, and a good conscience, yung malinis na konsensya sa paglilingkod, that is, nagkompromiso sila, maaaring sa pinansyal, sa immoralidad, o sa iba't ibang mga bagay. And concerning faith, they have made shipwrecked. At ito ang dapat iwasan ni Timothy at pinapaalalahanan, kaya ganun na lamang ang mga paalala ni Apostol Pablo sa kanyang kamanggagawa na ito. Last Sunday, pinag-aralan natin ang unang punto sa 3, and these are the 3 points na ating pag-aaralan sa mga talata na ating binasa. Last Sunday, we studied about the charge to the man of God. The charge to the man of God. And then tonight, pag-aaralan ho natin yung huling dalawang punto, the witness to the charge, and then the benediction of the charge, or the blessing of the charge. So ating reviewin ho panumandalian yung ating tinignan last Sunday evening, the charge to the man of God. Ang sabi ho sa verse 11, "But thou, O man of God." At walang ibang pinapatungkulan ito kung hindi si Timoteo. And by extended application, particularly, ito ho ay nutukoy sa mga manggagawa, mga tinawag ng Panginoon sa gawain o paglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapastor sa kaniyang iglesia. And again, by general and another extension of application, this is for all believers who should be serving God. So particularly sa mga manggagawa, "But thou, O man of God," this connotes one who is in God's service, nasa paglilingkod sa Panginoon, nagre-representa at nagsasalita sa pangalan ng Panginoon. At dapat daw gawin ng man of God ay ito: flee these things and follow after. At ito ang larawan ng isang manggagawa. Nandun ang mga bagay na kanyang nilalayuan at meron siyang mga bagay na hinahabol. Parang larawan ng sanctification. Well, actually, rightly so, this is the picture of a believer going through the process of sanctification. Ano ito? Palayo ng palayo sa kasalanan at palapit ng palapit sa kabanalan.
Ito dapat ang pangunahing larawan ng buhay ng bawat Kristiyano, lalo na ito'y inaasahan, inuutos sa buhay ng isang lingkod ng Panginoon sa iglesia. At sa dalawang talata ho na ito, verses 11 hanggang verse 12, we can see four commands na binigay ni Pablo kay Timothy: to flee, to follow, to fight, and to fasten. To flee, to follow, to fight, and to fasten. So una, to flee, mga bagay na dapat layuan. Flee these things. What are those things? Those things that characterize the false teachers. Hindi natin isa-isahin. Pwede niyong basahin sa mga talatang nauna. Nandun ang mga katangian ng mga false teachers. At ang sabi ni Pablo kay Timothy, from such withdraw thyself. From these things, you must flee. Timothy, layuan mo. Timothy, umalis ka dyan. Timothy, tumakas ka. Hindi yan makakabuti sa iyo. So, ang manggagawa ng Panginoon ay kailangan maging maingat sa mga sinasamahan niya. Hindi basta-basta, hindi lahat ng may dala ng Biblia ay tunay nga na mga ngaral ng Panginoon. So we must flee these things. Pangalawa, he must follow. Dapat niyang alisan, meron siyang dapat takasan, and then meron din naman dapat siyang habulin. To follow means to run swiftly to catch. Para bang kung naglalaro tayo ng mga moro-moro o naglalaro ho tayo ng mga habulan nung tayo yung mga bata pa, taya-tayaan, hahabulin mo ng buong sikap para mataya. At ito ang binilalarawan, hahabulin ng buong sikap, mag-e-exert ng effort. To what? Follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. So inisa-isahan ho natin ito last Sunday evening. So ang larawan ng isang Kristiyano, ang larawan ng isang manggagawa ay isang taong umuusad ang kanyang direksyon. Umuusad palayo sa kasalanan at nagtutumulin buong sikap, naghuhumabol sa kabanalan. At ito dapat ay larawan ng bawat isang tunay na mananampalataya. And let me pose this question: is this the image of your Christian life? Ito ba ang larawan ng iyong buhay Kristiyano? Tayong nagpapakilala ng mananampalataya, nagpapakilalang disipulo, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Is this a characterization of our life? Ito ba ang karakter ng ating buhay? Buhay na palayo sa kasalanan at buhay na nagsusumikap, nag-e-exert ng effort. And may I remind us, ang pagiging banal, ang pagiging makadiyos ay hindi isang bagay na na-aksidente at natatalisod ka lamang and then makadiyos ka na. Ito ay pinagsusumikapan sa biyaya ng Panginoon. So the primary thing in the spiritual warfare that we are engaged in is our personal sanctification. Alam niyo ho, sa pakikipagdigma ng mananampalataya, sa pakikipagdigma lalo na ng lingkod sa iglesia, ang pangunahin ay ang personal na kabanalan. Yun ang una. Marami ho at kung pwede ko sabihin, sanang kakaunti at walang nangyayaring ganito, kundi hindi kaunti at may nangyayari talaga ng mga manggagawa na bising-bising itama ang buhay ng iba, itama ang buhay ng mga membro, ngunit walang pagbibigay pansin sa kanyang sariling kabanalan. Ang unang pinaalala ni Pablo kay Timothy ay yung kanyang personal na kabanalan. Flee sin, follow after godliness. And then, letter C, fight. Handun ng pakikipaglaban. At hindi lang ito basta anumang pakikipaglaban, kundi pakikipaglaban para sa pananampalataya. Fight the good fight of faith. Or rather, we can say it, fight for the faith. Kagaya nung sinabi ni Jude sa Jude chapter 1 verse number 4, that you should earnestly contend for the faith. At yung iba ay iniwan ang pananampalataya dahil sa pagmamahal sa pera. Iniwan ang pananampalataya dahil sa ibang mga bagay. And that should not be the case sa manggagawa ng Panginoon. And then lastly,
fasten. Ibig sabihin ng fasten, para meron tayong fastener para hindi umalis. That is, hold tight. Ang sabi ni Pablo, lay hold on eternal life. It doesn't mean na wala pang buhay na walang hanggan si Timothy. Meron na. Ngunit sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy, yung buhay na walang hanggan na nasa iyo, lay hold, fasten your grip, pakahigpitan mo, pakamahalin mo, pakaingatan mo, ibigay mo ang iyong buong lakas sa pamumuhay ng isang buhay na nakarapat-dapat sa buhay na walang hanggan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ang idea ay ito, Timothy already has eternal life, but he is being instructed to give it his all, to live it to the fullest. Ang ating buhay bilang Kristiyano, oo, tayo ay daranas pa rin ng kamatayan sa mundong ito kung loobin ng Panginoon at hindi pa siya babalik. Ngunit tayo ay meron ng buhay na walang hanggan at dapat ibuhay natin ito ng pinakamainam na magagawa. Lay hold on eternal life. So that is the first point, the charge to the man of God. Second point, at merong kakaunting kakaibahan ito sa sinabi ko last week. Last week ang sabi ko ho, ang puntong ito, kung di nagkakamali, is the authority behind the charge. Pero I think it's much better to say the witness to the charge. The witness to the charge. Verse 13 hanggang verse 14. Ang sabi ni Pablo kay Timothy ho ay ito, ang saksi sa pagbibigay ng utos. I give thee charge in what? In the sight of God, who quickeneth all things, and before Jesus Christ, who before Pontius Pilate witnessed a good profession. Verse number 14, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Ang pinakasusi ho dito sa dalawang talatang ito para makuha natin ang ibig sabihin ay nasa verse 14. What is the charge? The charge is this, that thou keep this commandment. Actually ho, sa Greek, kapag binasa ho natin, yung word na this ay wala. Ang dapat sana is the definite article na the. So, ang mas tama is keep the commandment. So, ang punto ho at ang inuutos dito ni Pablo kay Timothy ay keep the commandment. Sa mga Bible teachers ho ay somewhat divided itong ano ba itong commandment na ito? Ano itong the commandment na kailangang ingatan, protektahan ni Timothy na sinasabi ni Apostol Pablo? Merong mga tagapangaral o tagapagturo ng Biblia na ito ay nililimitahan sa mga inutos ni Pablo kay Timothy dito mismo sa 1 Timothy. So, inilimitahan ito dun sa immediate context. Meron din naman nga nagsasabi because of the definite article na the, pertaining to the commandment, it may pertain to the entirety of the will of God found in the Word of God. So maaaring ito'y pumapatungkol sa kabuuan ng kalooban ng Diyos na nasa salita ng Panginoon. Well, either way, ang punto ay ito, si Timoteo bilang lingkod ng Panginoon ay hindi malayang gawin ang kanyang gustong gawin. Si Timothy bilang lingkod ng Panginoon ay hindi malayang gawin ang ministry sang-ayon sa kanyang kagustuhan o sang-ayon sa kung ano ang gumagana. Ang kailangang gawin ni Timothy sa kanyang pagmiministeryo is to keep the commandment. That is, ang ibig sabihin, ang kailangang gawin ni Timothy ay maging tapat na tupdin ang kalooban ng Diyos sa kanyang pagmiministeryo, sa kanyang buhay bilang Kristiyano at sa kanyang buhay bilang lingkod ng Diyos sa kanyang iglesia. Hindi tayo gagawa ng ministeryo sang-ayon sa ating kagustuhan, much more hindi natin gaganapin ang ministeryo o paglilingkod sa Panginoon sang-ayon sa kagustuhan ng sanlibutan. Mag-ingat ho tayo mga kapatid. Meron hong mga tao na ginagawa ang ministry
na sinasadya nilang gawin ito na ang kanilang intensyon ay bigyang kaaliwan, hindi ang mga tupa, kung hindi ang mga kambing. Kuhan niyo ho? Merong mga churches right now, ang pagpaplano nila, ang pinag-uusapan nila, anong klaseng musika ang tutugtugin natin para maraming hindi Kristiyano ang pumasok sa church. Anong klaseng pangangaral ang gagawin natin para ang mga hindi Kristiyano magustuhan pumasok sa church at magpabalik-balik sa church. That is, ang gawain, ang paglilingkod, ang ministeryo ay dinidisenyo hindi para maluwalhati ang Diyos, kung hindi para matuwa ang hindi ligtas. Pero ang bilin ni Apostol Pablo kay Timothy, keep the commandment. Not entertain the world, not follow the world, but keep the commandment. That this pertains to the faithfulness na kailangan gawin ni Timothy upang tupdin ang ministeryo. Well, dalawa ang binibigay sa ating impormasyon dito. Una, sa verse 13, why keep the commandment? Why? Bakit kailangang tupdin ni Timothy? Bakit kailangan niyang pagsumikapan? Ba't hindi niya pwedeng gawin na lang yung magustuhan niya? O gawin na lang kung ano yung madali? O gawin kung ano yung masisikat? O mas magdapasok ng maraming tao? O magpapadami ng offering? Well, mga kapatid, why? Because sa verse 13, God and Jesus Christ is a witness. Sa biyaya ho ng Panginoon, noong November 11, 2018, ako ho ay nagpakasal sa isang napakaganda at napakabuting babae. Woo! Oh, napakabuti ng Panginoon. Ay itong kasalan ho na ito ay ginanap sa isang magandang lugar, mabuti ang Panginoon. At kung di ako nagkakamali, merong around 400 to 500 na katao. At lahat ng taong naroroon sa kasalan ho na yun ay ano? Sila ay mga saksi. At merong mga opisyal na saksi. Sino yung mga yun? Yung pumipirma? Mga ninong at ninang. Opisyal silang saksi. Kaya pag si Brother Paul ay may ginawang kalokohan na lumalabag dun sa abing kasunduan o covenant bilang mag-asawa, pwedeng tawagin yung mga nakapirma doon na sumaksi. Actually, lahat ng nahandoon sa kasalan na yon ay mga saksi. Pag isang araw nakita nila na ang hawak kamay ni Brother Paul ay hindi kamay ni Sister Jonah at kamay ng ibang babae, harapat dapat ay may otoridad sila na tumayo sa harapan ko at i-review ko, Brother Paul, hindi yan ang pinakasalan mo, kasalanan yan, magsisika. Because sila ay mga saksi. At ang sabi ho ni Apostol Pablo kay Timothy dito, Timothy, ang charge na ito, ang kautusan na ito ay ibinigay ko sa iyo, not just in the sight of the church, not just in the sight of man, but in the sight of God. Nung ako ho ay inordain bilang pastor at tinanggap at tinawag ng iglesia nito bilang inyong pastor, dito mismo sa church ho na ito, saksi ang maraming mga manampalataya at mga kapatiran sa church. Meron pa tayong mga ibang mga kamanggagawa, ibang mga kapastoran mula sa ibang, they are all witnesses. Pero I must be reminded, and every minister of the church must be reminded that when they have received the commandment of God or the call of God to serve in the ministry, this charge is given to them not just in the sight of man. Hindi ko lang dapat pakaingatan ang pagmiministeryo dahil maraming nakakita nung ako ay inordinahan, kundi aking dapat pakaingatan ang pagmiministeryo sapagkat ito ay binigay, itinakda o iniutos na nakasaksi ang Panginoon sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ang saksi. Sino ang Diyos na ito? God who quickeneth all things. This pertains to God who is sovereign over all things and who is the life giver and the preserver of all creatures.
Pinapakilala dito na ang Diyos na siyang nagbibigay buhay sa lahat, na soberano sa buhay ng lahat, oo, ng lahat ng kanyang mga nilikha. Ang Diyos na ito ang siyang saksi sa tinanggap na paglilingkod o panawagan sa paglilingkod sa ministeryo ni Timothy, at siya ring saksi sa bawat mga lingkod sa iglesia na tumanggap ng panawagan na maglingkod sa Panginoon. So God is a witness. Para bang yung pag-aaral ho natin sa Sunday School about the omnipresence of God? God is present. Hindi lamang siya nasa langit at nakatingin sa isang church. O tignan ko nga kung paano sila nag-worship doon. O doon naman, tignan ko doon. No. He is present in every church. He is present in every place. Maging sa ating mga kapatiran na sa bahay-bahay, nandiyan ang presensya ng Panginoon. And this should affect our worship. Why? Because God is a witness on how we worship Him. Well, balik tayo sa tema ng worship. Maraming mga manggagawa ngayon, ang laging binibigyang pansin ay yung nakikita ng mga tao at ng mga hindi ligtas. At wala silang ka-interes sa ginagawa sa iglesia kung ano ang nakikita ng Panginoon. So God is a witness. So why must Timothy be faithful in performing or doing the charge that's given to him? Because God is a witness. Not just that, because our Lord Jesus Christ is a witness. Sabi ni Pablo, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession. Ang ating Panginoong Hesukristo. At paano describe ang ating Panginoong Hesukristo? Ang ating Panginoong Hesus daw ay nagbigay ng mabuting patutuo sa harapan ni Poncio Pilato. Agit sa malamang, ito ay pumapatungkol sa exchange and conversation ni Jesus at ni Pontius Pilate sa John chapter 18 verse 33 at sumusunod. At ang malinaw na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo rito na siya nga ay hari. Pinatutuhanan niya na siya ang hari. At dito sa pamamagitan nito, pinapaalala ni Pablo kay Timoteo, Timothy, you must faithfully fulfill this charge because Christ Jesus the King is a witness. Ang iyong pinaglilingkuran ay siyang hari at narito siya'y saksi sa pagtanggap mo ng trabaho, gawain na iniatang sa iyo. So ito ho ay hindi para magbigay ng hindi mabuhat na burden kay Timothy, kundi para magbigay ito ng encouragement and seriousness na makikita ni Timothy at maalala ni Timothy, hindi ito joke. Hindi ito pumasok ka sa ministry kasi wala ka ng ibang mapasukan. Hindi ito pumasok ka sa pagpapastor kasi bumagsak ka sa pag-i-engineer. No, ang ministry na ito, Timothy, na pinagkatiwala sa iyo, ay binigay sa iyo saksi ang Diyos at ang ating Panginoong Kristo, and you must do it seriously and faithfully. God, the Sovereign One, and Christ, the King of Kings, are witnesses. So that's why. And then pangalawa, how? How should Timothy keep the commandment? Paano ito dapat ingatan ni Timothy? Ang sabi sa verse 14, 1 Timothy chapter 6 verse 14, that thou keep this or the commandment without spot. Without spot. Again, dalawa ang view. Pag nagbasa ho kayo ng mga komentary, dalawa ang general na view. It's either, Timothy, dapat you are without spot, or you must keep the commandment without spot. Either way, ang pinapatungkulan ho dito ay dapat pakaingatan ni Timothy. Ang ibig sabihin ng without spot is unblemished, clean, walang anumang dungis. So si Timothy ay kailangang pakaingatan ang kanyang pagtupad sa ministeryo, ganapin ang paglilingkod sa Panginoon sa ministry ng walang kompromiso, na walang halo ng masama at patago at personal na agenda.
Nahandoon ang buong pagsisikap na pagtatapat sa Panginoon. And then pangalawa, not just keeping the charge faithfully, but keeping himself without spot while fulfilling the charge. Kanyang dapat panatilihin ang kanyang sarili na walang dungis, na malinis habang tinutupad ang gawain na ibinigay sa kanya o inutos sa kanya ng Panginoon. And again, the sad truth is maraming mga manggagawa. If I remember it correctly, hindi lang dalawa, on the average, in the US alone, sa Amerika pa lamang, hindi lang 2 pastor ang bumabagsak sa imoralidad, nawawala sa gawain dahil sa kawalan ng pag-iingat sa kanilang mga sexual na buhay. Hindi lamang ho yun, dito ho mismo sa ating pinag-aralan ng mga nakaraan ay yung iba, because of the love of money, some erred from the faith. At maraming mga manggagawa, and I know some, na patago, unti-unting kumukupit sa pera ng church. I know of a fact, isang pastor, na ang sinasabi sa church, kailangan natin ng mas mataas na gusali. Ginagamit ang pondo ng church, pero alam niyo kung ba't dinagdagan ng taas? Kasi yung isang dinagdag na floor, bahay ng anak niya. Oo, mga kapatid, Timothy and every minister and every believer in the ministry must keep ourselves without spot in serving God. Kailangan sa biyaya ng Diyos, pagsumikapan natin na panatilihin ang ating mga sarili na walang bahid dungis sa ating paglilingkod sa Panginoon. Naalala niya sabi ni Apostol Pablo, pag hindi ko dinisiplina ang aking sarili, pag hindi ko binigay under control ang aking sarili, I myself will be, pagkatapos kong mangaral sa iba, I myself will be a castaway. Now, that doesn't speak about losing his salvation. That word castaway ay isasang tabi. Wala, hindi nakagamit-gamit. Pinabayaan ang sarili, hindi naging mapagbantay sa kanyang buhay, hindi na siya kagamit-gamit. Isasantabi. O wag isipin ng sinuman na siya ay quote-unquote mahusay na pastor, mahusay na mangangaral, maraming alam sa teolohiya, pag hindi natin iningatan ang ating sarili mula sa anumang kasalanan, maaari tayong isantabi. Itong nakaraang buwan, umalingaw-ngaw ang balita sa Amerika na isang sikat na pangalan sa evangelical, even Baptist, ng Liberty Christian University. Pinakamalaking evangelical university sa Amerika. Sinimula ni Jerry Falwell at nahandon ng kanyang anak si Jerry Falwell Jr. At alam niyo ho, nahuli at nagsalita yung kakuntsaba nila sa immoralidad, na kinakailangan na siyang magbitiw bilang hindi pastor, kundi board of directors nung supposedly Christian university. Kahiya-hiya. So Timothy must keep himself without spot. He must keep the ministry or the charge without spot. He must keep himself without spot, not just without spot, but also unrebukable. It is the same word na ginamit sa 1 Timothy chapter 3 verse 2. The bishop then must be blameless. Nang ibig sabihin nito, no reason for arrest. Walang sapat na rason para arestuhin ka. Walang maibabato sa iyo, ika nga ng iba, walang maibabatong putik. At batuhin ka man nila, hindi didikit. Blameless, unrebukable. He must maintain his ministerial integrity before God and before man. Panghuli, ang sabi ho ng salita ng Panginoon, how should Timothy keep the commandment? He must keep it with perseverance. Ang sabi, until the appearing of our Lord Jesus Christ.
Timothy, itong ministeryo, itong utos ng Panginoon to na tinanggap mo, ang paglilingkod na ito na binigay sa iyo ng Panginoon ay kailangan mong gawin until the day, until the return, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Not until you find something better to do, hindi hanggang sa makakita ka ng mas malaki ang kikitain, hindi hanggang sa makakita ka ng kung saan ka mas magiging sikat. No, ganapin mo ang ministeryo hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya paalala ni Pablo sa mga mananampalataya sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be ye what? Steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So why must Timothy keep the commandment? Because it is given in as God and Jesus Christ as witness. Bakit kailangan i-keep ni Timothy ang commandment, o paano? He must keep it in a way na without spot, unrebukable, and with perseverance. And then lastly, sa point number 3, at nawa, before we go to point number 3, nawa, kung meron man ho mula sa ating church na tatawagin ng Panginoon, at kung meron man, yes, meron tayong mga kapatiran na may mga ministry, at sa ating mga kamanggagawa na naglilingkod sa Diyos, nawa, pag sumikapan natin sa biyaya ng Diyos, alam natin, sa ating sarili, nandun ang kahinaan, sa ating sarili, nandun ang pakikipaglaban. We can rightly identify with Apostle Paul sa Romans chapter 7, yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa, yung ayokong gawin, nagagawa ko. There is that struggle. Pero kahit na may struggle, kahit na may mga pagkakataon na may pagbagsak, we must keep on doing the ministry sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Alalahanin na saksi ang Diyos at magsumikap na ganapin ito ng walang dungis, blameless, at hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. And lastly nga ho, so point number 3, the benediction of the charge. The benediction of the church. Other word for benediction is blessing. At makikita ho natin sa verse 15 and 16, ang sabi ho ni Apostol Pablo ito, which in his times, that pronoun his pertaining to our Lord Jesus Christ, until the return of our Lord Jesus Christ, which in his, Jesus, times, he shall show who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. And this is almost natural kay Pablo, na habang may sinasabi siya kay Timothy at sa inspiration ng Banal na Espiritu, si Apostol Pablo ay tila baga mula sa pagtuturo kay Timothy, unti-unti dumudulas siya sa pagpupuri sa Panginoon. Parang sa Romans chapter 11 verse number 33 hanggang sumusunod, mula pagkatapos i-discuss ni Apostol Pablo ang dakilang katotohanan patungkol sa kaligtasan, na doon yung pagsabog niya, pagputok niya sa doxology, sa benediction, sa pagpupuri sa Panginoon. And that's the same thing here sa bagay na ito. Na nung sinabi ni Apostol Pablo sa verse number 14, until the appearing of our Lord Jesus Christ. When he mentioned the name of Christ, hindi niya napigilan na siya'y magbigay ng papuri sa ating Panginoong Jesus. Nang sabi niya, which is in his time, he shall show who is the blessed and only potentate. That word, blessed and only potentate, the word potentate, galing ho sa Greek word na dunastes. Nang ibig sabihin, dun galing yung word na dynasty. Nandun ang punto ay one who is ruling, or an officer, or one who is in great authority. Na pagdating daw, pagbalik ng ating Panginoong Kristo sa kanyang tamang kapanahunan, ipapakita niya kung sino talaga ang nasa otoridad. Siya'y maghahari as the King of Kings and the Lord of Lords. This pertains to Christ
absolute sovereignty over all things. Ang kanyang lubos na pagiging soberano, lubos na otoridad, lubos na kapangyarihan sa lahat ng bagay. Hindi lang ho yun, who only had immortality. Now, yes, kung yun naalala yung ating pag-aaral sa Doctrine of Man, man is created immortal. Actually, kung hindi na nagkasala si Adan at si Eva, walang kamatayan. You are created to be immortal. At nung pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan, but still, man, in the plan of God, in the design of God, is immortal. Mamatay man tayo sa katawang ito, magpapatuloy ang ating kaluluwa, at darating ang araw, bubuhayin muli ang lahat, kaya lang, dalawa ang direksyon. Yung iba, bubuhayin muli patungo sa buhay na walang hanggan. Yung namang iba, bubuhayin muli patungo sa walang hanggang pagkahiwalay sa Panginoon. In both sense, in both cases, parehong walang hanggan. So man is created immortal. Because man is created in the image of God. But dito sinabi, in whom hath immortality. That pertains to Him as the source of life, the source of immortality. Siya na gumawa sa atin, siya na nagbigay sa atin ng buhay, siya ang pinanggagalingan ng ating buhay, at siya ang soberano maging sa ating buhay. O mga kapatid, paulit-ulit at napakasarap na meron ho tayong mga katotohanan na pwedeng sandalan. Ang sabi ng salita ng Diyos, kahit ang ibon na hindi babagsak kung hindi pahihintulutan ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng isang mangangaral, you are immortal until God is done with you. Hindi ka mamamatay hanggat hindi pa tapos sa iyo ang Diyos. Now, ito ang problema. Kung musubukang tumawid o mahiga sa kalsada, baka masumpong mong mabilis na tapos na pala ang Panginoon sa iyo. At wag nating tutuksuhin ang Diyos, yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Nevertheless, God in whom Jesus Christ, who only hath immortality. That means He is sovereign over life and He is the source of life. Buksan lang natin sa John chapter 1. John chapter 1, ang sabi ho ng salita ng Panginoon. John chapter 1. Ano po ang sabi? John chapter 1, verse number 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was God, and the same was in the beginning with God, and all things were made by Him, and that is the Word, that is our Lord Jesus. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. In whom only, or who only had immortality. And next, ang sabi ni Apostle Pablo, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see. Ang Diyos sa kanyang kabanalan, nagliliwanag sa kanyang katuwiran. Ang sabi ho ni John, sa John chapter 1, 1 John 1 verse 5, this then is the message which we have heard of Him and declared unto you, that God is what? Light, and in Him is no darkness at all. Ang Diyos sa kanyang kabanalan, nagre-radiate, nagliliwanag siya sa kanyang kabanalan. At sa tindi ng kanyang kaluwalhatian na ito, wala man lang makarapat dapat lumapit sa Kanya. At ang sabi ng Biblia, walang nakakita sa Diyos kailanman, at sino mang makakita sa Kanya ay mapupugnaw. At sa biyaya ng Diyos, siya ay nagpahayag. Pinahayag niya ang kanyang sarili. At sa biyaya ng Panginoon, pinahayag niya ang kanyang sarili sa kabuuan. In Him dwelleth the image of the Godhead bodily through our Lord Jesus Christ. This celebrates the holiness of God, the purity of God, the righteousness of God. In effect, si Timothy sa kanyang pagmiministeryo ay kailangan panatilihin at ma-reflect ang katotohanan ito. It must be the ministry of Timothy, and the ministry of all ministers of Jesus Christ must reflect the holiness of God. Kabanalan. Ang sabi, to whom be honor and power everlasting.
Amen. This is the nature of doxology, the utterance of worship, the giving of glory to God. Ang pagbibigay ng kaluwalhatian, ang pagbibigay ng karapat-dapat na papuri sa Panginoon, to whom be glory and power everlasting. Siya lamang, Kanya lamang ang lahat ng kaluwalhatian, Kanya lamang ang lahat ng kapangyarihan. And we must remember, at kailangang tandaan ng bawat naglilingkod sa Diyos, na hindi mababa, hindi maliit, kung hindi isang napakadakilang Diyos ang kanyang pinaglilingkuran, at ang gawain, ang ministeryo ay kailangan ang lahat ng kapurihan ay mauwi sa Panginoon lamang. We have this song in our hymnal, "To God be the glory." Sabi ho ni Paul David Tripp, ang pangalan, ang pagdili ay Tripp, T-R-I-P-P. Ni Paul Tripp, ang sabi niya, when the awe of God is absent, it is quickly replaced by the awe of ourselves. At tingin ko, maraming manggagawa nangyayari yun. Kanilang nakakalimutan, lumalabo sa kanilang paningin ng kaluwalhatian ng Diyos, at daglian itong napapalitan ng mataas na tingin sa sarili, pagkamangha sa sarili. Nakwento ko sa inyo minsan ng isang sikat na Baptist na pastor dito sa Pilipinas, at rinig ko. Bakit? Recorded yung kanyang preaching sa live stream nila. Rinig ko. Ang sabi niya, gaanong karaming Baptist church sa buong mundo ang lumalago kagaya nito, kagaya doon ng church nila? Wala pa daw 10%. Talagang binukuntangin nila yung church nila. At sabi niya, lumalago ang church. Sabi niya, saan nakasalalay ito? Sa Diyos? At kung alam natin ang Biblia, dapat ang sagot natin, Amen! Sa Diyos! Pero ang sabi niya, saan nakasalalay ito? Sa Diyos? No! Sa leader. Sino yung leader ng church? Siya. Anong ginagawa niya? He's claiming the credit. Ang church na ito ay lumalago dahil sa akin. No. The praise, honor, glory, and power forever belongs to the Lord. And that must be reflected sa ministry ni Timothy. That must be reflected sa ating ministry dito sa church. Walang ibang itataas, walang ibang bida, walang ibang Panginoon, hindi ang pastor, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At nawa masumpungan tayo ng Diyos sa gitna man ng pandemya ay nagtatapat sa ministeryo na binigay ng Panginoon sa atin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa mga paalala ng iyong salita. At Panginoon, bilang manggagawa, ako po ay humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang. At bilang manggagawa rin, O Diyos, ako po ay humihingi ng iyong habag. Kaawaan mo po ako, Panginoon. Ako ay mahina, kulang. Kailangan po namin ng iyong biyaya upang maganap, matupdan ng ministeryo na iyong pinagkatiwala. At sa biyaya mo, O Diyos, nawa ito'y matupad ng may kalinisan, may kaayusan, walang kompromiso, at patuloy na nagbibigay luwalhati sa iyo. O Panginoon, tulungan mo kami, maging ang mga manggagawa sa iba't ibang mga iglesia, Panginoon, na magsumikap sa personal na kabanalan, na bigyang importansya ang personal na relasyon sa iyo, at magtapat sa biyaya mo, magtapat sa pinagkatiwala mong gawain, natupdin ng iyong kautusan, gawin ng ministeryo sang-ayon sa iyong kalooban. O Panginoon, tulungan mo po ako, at maging ang mga kamanggagawa sa iglesyang ito, mga kapatiran na gumaganap sa iba't ibang ministeryo. Lord, aming hiling, kung yung kalooban, magdagdag ka ng mga kamanggagawa. Tumawag ka pa ng mga manggagawa mula sa iglesyang ito. Gamitin mo po, Panginoon. At muli, lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang mauwi.
Nawa, O Diyos, lumipas man ng ilang pung taon, hanggang bumalik ang aming Panginoong Hesukristo, masumpungan mo ang ministeryong ito na nagtatapat, ginaganap ang iyong kautusan, ginagawa ang iyong ministeryo sang-ayon sa iyong kalooban, at binabalik lahat ng papuri sa iyong dakilang pangalan. Tulungan mo kami, ingatan mo kami, ingatan mo rin po ang aming mga kapatiran na nandoon ang mga kabigatan, problema, pagsubok, may mga karamdaman. Lord, again, we pray and ask for your mercy para sa aming kapatid na Sister Jinjin. O ganun din, Panginoon, para kay Brother Dave. Alam mo po ang kanilang mga pinagdadaanan. Bawat kirot, Panginoon, na hindi lingid sa iyong kaalaman. Kaya, Panginoon, sa iyo namin sila tinataas na kayang gumawa ng higit sa aming hinihingi at inaakala. At lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Palagyan mo mga kapatid, ilang mga paalala. Una po ay yung ating challenge sa ating church. Our goal is 15,000 pesos. That is the amount na kailangan ng ating Sister Jinjin para sa kanyang oral chemo. And that is good for 1 month. 1 month. Nawa, ating mga kapatid na itulugon sa ating ito. I believe ito ay magbibigay lugod sa ating Panginoon. Gagawin natin ito na may pagmamahal, gagawin natin ito na may pag-iingat, ito ay magiging malaking hanggaan maging sa kaisipan, sa stress ng ating kapatid sa spiritual. So, kung meron man mga kapatiran na nais na bigay, pwede ko kayo makipagpagnayan sa amin through text or call or messenger, and that's very, very much welcome. Also, ang ating mga gawain, Wednesday, time in the Word, 6 p.m. Friday, time in the Word, 6 p.m. Then prayer room, and then after our time. So pag-pray natin ng bawat isa, again, ay nawa tayo po ay patuloy na magmahalan, hindi lamang sa salita, sa kanilang kasalita ng Diyos, kung hindi sa pamamagitan din ng ating mga gawa. Muli ka mga kapatid, I bless you all, love you all, and may God bless us all for His glory. Ingat po tayo. God bless. Magandang gabi. Nakakamiss mo